Ang pinag-uusapan po nating buwan po ng November po ay prayer. Tama po ba? Napakahalaga po sa isang Kristiyano ang prayer. At naniniwala ako nananampalataya, kaya tayo po ay unti-unti na nagkakaroon ng pagkakasama-sama o kaya po tayo nagkakakita-kita dahil sa nararanasan po nating pandemya. At naniniwala ko nananampalataya, maraming mga tao na nananalangin na mabalik na ang normal. Amen? Parang wala hata akong kausap. Tama po ba? Dati hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama. Unti lang po. Pero ngayon po, dahil may mga tao po talagang nananalangin na mabalik na ang normal, na yung pandemya po ay sabihin natin maalis na, kaya tayo po ay binigyan ng isang pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon upang tayo po ay magpuri at magpasalamat. Pinag-uusapan po natin nung unang linggo po yung how to pray, paano ba tayo manalangin. At alam naman po natin ang panalangin. Hindi ko na po iisa-isahin yan. At alam ko na itinuro na po ng kung sino mang pastor ang nagsabi kung paano how to pray. Acts, diba? At yung pangalawang linggo naman ay where to pray. Saan ba tayo talaga dapat manalangin? Lagi po tayo talaga, iyon lang po ang sabihin nating armas po natin, ang panalangin. Tama po ba? At ang pangatlong linggo naman po ay hindrance of prayer. Alam mo, sa panalangin po natin, kaya po merong mga panalangin na hanggang kesame lang dahil unang-unang kailangan po nating i-check yung ating puso. Baka nananalangin ka, yung katabi mo, hindi mo pa pinapatawad. Totally, talagang totoong pinatawad. Sige, pinapatawad na kita, ayoko lang kitang makikita sa harapan ko. Di ba, mga ganun. Kaya yung mga bawat panalangin po natin, nandyan lang sa kesame. Sasabi ng butik, hindi nakakaarating sa langit o sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung puso natin, kailangan po malinis. Ang sabi po ng Biblia, kapag po ang malinis ang ating puso, ano man ang ating hilingin, ay hindi po siya madamot, ibibigay niya. Tama po ba? At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Yung condition of prayer. Lakasan nyo na lang po. Condition of prayer. Bagamat ako po ay, akala ko hindi ako makakapagsalita ngayon. Bakit kamo? Tanungin nyo, bakit? Alam mo, nung Martes po, hindi ko sukat akalain, ako po ay nanlambot. Halos hindi ako makatayo. Mukhang talagang hindi ako makatayo. Yung tuhod ko gumaganon. Tapos yung katawan ko, ito, namanhid. Hirap. Naninigas. Ito. Parang kumbaga sa anyway yung stroke ba? Mild stroke. Kaya nakita niyo yung lakad ko ngayon. Pero ngayon, alam mo, sabi ko, ba't ganon? Ako pa naman na magsasalita. Condition of prayer, yung condition ko, parang hindi maganda. Pero sa tulong ng ating Panginoon Diyos, nakatayo ako sa inyong harap. Ipinagpapasalamat ko ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Alam mo, sa buhay po natin, napakahalaga ng buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, minsan lang po tayo mabuhay dito. Kaya pagbutihin po natin. Amen po ba? Kasi nung una po, nagpa-BP ako, mataas po ang aking blood pressure, ang aking dugo. At nagpa-check ako sa doktor, anong dahilan kung bakit tumataas ang dugo ko. Wala namang nakita ang doktor.
Malakas pa ako sa kalabaw. Ba't ganun nangyari sa akin? Tumataas ang dugo ko. Ngayon naman, binigyan ako ng doktor ng pampababa ng dugo. Siguro naman, hindi siguro nag-akma, kaya ganun po ang nangyari po sa akin. At sabi ko sa doktor, ba't ganun nangyari sa akin? Hindi po natin alam ang pamamaraan ng Diyos. Pero sabi ko sa doktor, noong nakaraan, nagpa-check ako, pwede na nga ako hindi magpa-doktor kasi gusto ko lang magpa-doktor para malaman ko kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Kumain lang po ako ng saging at panalangin. Amen po ba? Noong nakaraan pong Biyernes, nandito po ako. Walang tao nagpa-practice si Roda. Nagtatakbo lang ako rito na may panalangin. Ito na ngayon. Ganon kabuti ang ating Panginoon Diyos. Tama po ba? Bagamat sa buhay po natin napakaraming mga problemang ups and down na dumarating, pero naniniwala ko nananampalataya, kaya ng Diyos yan kapag ikaw ay patuloy nananatili sa Kanya. Sabi po rito, pinag-uusapan po natin, prayer. Alam mo, prayer, bago po ito mag-prayer, bago po mag-umpisa tong prayer na to, meron po akong pinsan nasa Pangasinan. Sabi sa akin, insan, ipag-pray mo naman ako. Hindi ko alam na taga Pangasinan. Siguro, dahil siya po ay sabihin nating nalabas sa Facebook, na siya po ay sabihin nating parang naiskandalo. Sabi ko, madaling araw tumatawag sa akin. Sabi ko, lobat na ako. Ang sabi, sige, tatawag ako. Maya-maya ay tumawag. At sabihin natin, nanghihinaan siya ng loob, tumataas yung kanyang BP, at isa pa, yung mga pamilya niya ay nababahala sa nangyayari dahil nai-iskandalo. Tama po ba? Dahil unang iskandalo, parang yung katawan niya daw ay lumalabas daw sa Facebook. Sabi ko, alam mo, relax ka lang. Iyon ang advice ko. Relax ka lang. Maniwala ka lang sa Diyos. Ipagpe-pray kita. Alam mo, ipinag-pray ko. Pagdating po ng sabihin natin ng Martes, nag-response na sa akin. Salamat sa prayer nyo. Yung kanyang sabihin natin na yung naninira sa kanya, na naglalabas ng sabihin natin mga letratong sabihin natin ng malalaswa, ay pumunta mismo sa bahay nila at humingi ng tawan. Ang punto ko lang po rito, talagang ganun po kabuti ang ating Panginoon Diyos. Sa puso sa tumitingin. Sa mga bawat panalangin, napakaraming sabihin nating beses na nangyari po sa akin na talagang dahil sa panalangin, ay talagang nakikita po natin talagang merong Diyos na tumutugon. Sa pamamagitan nito, mabibigyan po natin ng papuri at pagpapasalamat ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga himala niyang gawa. Nasasabi natin na ang Diyos talaga ay buhay. Kailan po kayo huling nanalangin na tumugon ang ating Panginoon Diyos? Alam mo, maraming tao po, ang tingin nila sa Diyos ay genie. Hindi si Genie Gatan, ha? Yung may lampara, sige, mag-wish ka, kahit ano. Ibibigay ko. Ganyan ang tingin ng mga tao sa Diyos. Kahit ano, ibibigay. Pero hindi po. Yung lampara,
na kung mag-wish ka kahit ano, ibibigay. Pero ang ating Panginoon Diyos, hindi po. Bagamat ang sabi niya po sa Matthew 21:22, ano man ang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ito po ang sinabi po ng Biblia. Kung ito po ay sabihin nating hindi kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi po ito ibibigay. Ibig sabihin, kapag po tayo po ay nananalangin sa ating Diyos, ay may mga kondisyon. Naunawaan niyo po? Sino po ang nakakaintindi? Magsabi po ng amen. Hindi po basta ibibigay. May mga kondisyon. Kailangan talagang malinis ang ating puso. Sabi po rito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat po daw tayo, lahat ng sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang tanong ko, bakit kailangan po natin na manalangin? Pwede naman po tayong hindi manalangin. Dahil unang-una, tayo po ay humihingi ng tulong sa Diyos. Sino po rito hindi kailangan ng Diyos? Taas po ang kamay. Kaya nga po tayo po ay nananalangin. Humihingi po tayo ng tulong na tayo po ay tulungan, bigyan ng mga bawat pangangailangan po natin. Sa pamamagitan nito, ang panalangin ay ito yung pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mabigyan po natin ng papurit parangal at pagpapasalamat ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, bago pa lang ako nag-uumpisa, ganun po kahalaga ang ating pinag-uusapan, panalangin. Dahil naniniwala ako at nananampalataya, lahat po tayo rito ay may kailangan sa Diyos. 3 puntos lang po ang gusto kong ibahagi sa sandaling oras nito na ninanais ko ang bawat may pandinig ay makinig. Maunawaan po natin, maintindihan po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. 1, 2, 3. Tapos na po tayo. Kaya yung mga bawat paningin ninyo, ang bawat pandinig ninyo, ay ituon lang po. Bayaan po natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Number 1, kailangan po tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Alam mo, sa buhay po natin, kailangan po natin mabatid kung ano po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Marami pong mga tao po nagiging makasarili. Kaya po hinihingi ang mga bagay na yon dahil lang para sa Kanya. Tama po ba? Kaya mo hinihingi yun, pabor sa iyo yun. Kaya mo hinihingi yun dahil ikaw ang magbebenepisyo ng mga bagay na ito. Kaya nga po makikita po natin, lagi po tayong humihingi sa Diyos. Humihingi. Hindi naman natin natanong sa ating Panginoon Diyos kung ano ang kalooban niya sa iyo. Sabi po rito sa 1 John 5:14, hindi tayo nag-aaktubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga kung isipin po natin, sa buhay din po natin talagang napakahalaga na lagi po nating ibabatid sa ating puso't isipan na laging napakahalaga na ang maghahari po sa atin yung kalooban ng ating
Panginoong Diyos sa buhay po natin. Sabi po sa Matthew 26:39, lumayo siya ng kaunti at nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari pong ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ninyo ang mangyari. Kahit ultimo ang ating Panginoong Hesus. Sa krus ng Kalbaryo, sa bundok ng Golgota, yung kanyang paghihirap, kung maaari, ilayo. Pero ang sabi niya, ang kalooban mo pa rin ang siyang masunod. Sa pagbigay ng buhay ng ating Panginoong Hesus, maraming mga tao po ang nanampalataya. Sa isang buhay na ibinigay niya, maraming buhay ang nagkaroon ng kaligtasan. Ang kalooban pa rin ng Diyos Ama ang siyang nasunod. Bagamat alam ng Diyos na siya po ay may hirapan, ginawa niya yun. Sa pamamagitan yun, maraming benepisyo ang matatamasa ng mga bawat mananampalataya sa buhay po natin. Alam mo, sa buhay din po tayo. Sa buhay din po natin, napakahalaga na tayo po talagang nananalangin sa ating Panginoon Diyos. Minsan kasi pinangungunahan natin ang ating Panginoon Diyos. Ang gusto po natin laging nasusunod yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos. Lord, bili mo ako ng ganon. Lord, bigyan mo ako ng ganon. Bakit ba gusto mong makuha mo yan? Para ba ipagyabang mo? Ganon, ganon, etc. Alam mo, ibibigay ng Diyos kahit ano man ang inyong kahilingan. Basta ito po ay kalooban niya ang siyang mangyayari. Kaya napapansin niyo kapag nananalangin ako, laging kalooban. Kasi tayong mga tao, minsan, aminin po natin, makasarili po talaga tayo. Gusto po natin, laging atin eh. Hindi sa iba. Alam mo, yung panalangin po natin, kapag ka po tayo po ay nananalangin, katulad ng sinabi ko po sa inyo, kapag ka po tayo po ay pananalangin natin yung iba, mas lalong epektibo yun. I-try nyo po yun. Bahala na po ang ating Panginoon Diyos kung ano man ang pangangailangan ninyo, siya na po ang magpupunan. Siya na po ang magbibigay yun. Best. Pero ang gawin mo, ipanalangin mo yung iba. Huwag po tayong maging makasarili. Kaya makikita po natin kapag ka po ang iba po inanalangin, minsan talagang tumutugon. Alam naman at kilala naman ng ating Panginoon Diyos ang puso po natin. At buka pa lang ng bibig mo, alam na ng Diyos kung ano ang iyong kailangan. Kaya nga po sa buhay din po natin, napakahalaga na yung kalooban ng ating Panginoong Diyos ang siyang manguna. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, meron pong 3 sagot ang ating Panginoong Diyos. Oo, hindi at maghantay. Kung talagang ibibigay yan, ibibigay yan. Kung hindi, ayaw ng Diyos yan dahil mapapahamak ka. Pero mo kunyari, example, dumadalangin ka na ikaw ay payamanin, 16 years old ka pa lang, bilyonaryo ka na, baka makalimutan mo ang Diyos, that alam ng Diyos na ikaw po. Baka pag ikaw ay pinagpala ng Diyos sa araw na ito, ay ikaw ay mawala, nandun ka na sa mall. Ito ay makakasama sa iyo. Tama po ba? Kaya yung kalooban niya pa rin. At naniniwala ko nananampalataya. Kung ito ay sabihin natin, wait, mag-antay ka lang, sa tamang proseso, ibibigay sa iyo yun. Baka kung ngayon payamanin ka, hindi binigyan ka ngayon, ay hindi mo mapalago dahil hindi mo pa kayang hawakan. Sa tamang proseso, sa tamang pagkakataon, ibibigay ng ating Panginoong Diyos ang mga bagay na ninanais ng bawat isa sa atin. Kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masunod. Hindi po tayo ipapahamak ng Diyos.
Pero kung siguro kung ang dalangin mo, Panginoon, pagpalain mo ko, payamanin mo ko, tutulong ako sa mga dapat kong tulungan, hindi maaaring hindi ibigay ng Diyos yan. Dahil iniisip mo yung iba. Dahil maraming nangangailangan, pagpalain mo ko, nang sa ganun, matulungan ko yung mga dapat tulungan. At alam ng Diyos ang puso mo, ibibigay po yun. Tama po ba? Sabi po rito sa Marcos 11:25-26, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Kaya nga yung condition of prayer, hindi po tayo magiging epektibo kung yung ating puso po ay hindi po tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Pero kung tayo po ay magpapatawad at tayo po ay mananalangin, naniniwala ko nananampalataya na ang Diyos ay tutugon sa mga bawat panalangin ating hinihingi. Pangalawa, manalangin ng may pananampalataya. Manalangin ng may pananampalataya. Alam mo, sa buhay po natin, napakahalaga na tayo po ay nananalangin ng may pananampalataya. Sabi po sa Joshua 10:12, nung araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreyo, nakipag-usap si Joshua kay Yahweh at ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan, huminto ka at araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis na Ayalon. Alam mo, sabi po dito sa 13, tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway, hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasper? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Grabe po ang ginawa ng Diyos kay Joshua. Kaya niyang pahintuin. Alam mo, sa buhay din po natin, kaya ng Diyos pahintuin ang oras, magtagumpay ka lamang kung ikaw po ay patuloy na mananatili sa Kanya. Sa buhay din po natin, napakahalaga na talagang lagi po nating isasama ang ating Panginoon Diyos sa buhay po natin. Yung mga panalangin po natin na may pananampalataya, panghawakan po natin. Kasi kung tayo po ay nananalangin, parang namang hindi hata kayang ibigay yun. Napakaliit. Kayang ibigay ng ating Panginoon Diyos. Basta ito po ay naaayon sa Kanyang kagustuhan. Sabi po rito sa Santiago 1:6, subalit ang humihingi dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ganun po ang ating pananalangin. Minsan nananalangin po tayo ng sasakayan. Panginoon, bigyan mo ko ng kotse pula. Nananalangin. Ang tagal na natin din desire. Ang tagal na natin pinapanalangin. Panginoon, parang ang tagal. Panginoon, tricycle na lang. Pag sinabing pula-pula, huwag kang mag-aalilangan, Panginoon, puti na lang. Panghawakan mo ang mga bagay na ito. Ganun po ang panalangin at pananampalataya ni Joshua. Bagamat sila po ay naglalaban, ano pong nangyari? Kayang paistapin ng Diyos ang sitwasyon. Magtagumpay ka lang. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Sa Hebreo 11:6, ito po ang sinasabi, kung hindi tayo sumampalataya sa Diyos at hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya.
Kaya nga po natin siya nilalapitan. Sabi po sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutungunin kita at ipapayag ko sa iyo ang mga bagay na may waga na hindi mo nauunawaan. Mga bagay mga bagay na may waga na hindi po natin maunawaan. Tanging ang ating Panginoon Diyos lamang ang siyang makakaunawa nito. At sa pamamagitan nito, siya po ang magbibigay sa inyo ng kaalaman upang mabatid po natin kung ano ang naisin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga yung sampalataya po natin na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ito po ang nagiging dahilan upang ang mga bawat panalangin po natin ay mabigyan ng kasagutan. Napakahalaga ng pananampalataya po natin. Kaya kapag ka po tayo nananampalataya at hiningi po natin yon, huwag po tayong magdalawang isip dahil ang ating Panginoong Sus sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang buhay. Dahil ang nais niya ay tayo po ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Madalas ko po itong sabihin, kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng iyong buhay. Kung ikaw ay patuloy na magtitiwala at mananampalataya ka sa salita ng Diyos. Lucas 1:37, ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Parang sa tao, parang hindi mangyayari, pero sa Diyos, mangyayari ang mga bagay na iniisip po natin. Parang di na tayo yayaman, parang di na, etc., parang di na tayo makakatapos pag-aaral. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Iangkla po natin ang ating sa Panginoong Hesus ang ating buhay. Naniniwala ko nananampalataya, yung mga bawat pangarap po natin ay ibibigay ng Diyos sa buhay po natin. Gagawin ng Diyos yan. At naniniwala ko nananampalataya, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Marami pa po siyang ipararanas sa buhay mo. Nang sa ganun, masabi po natin, napakabuti mo o Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, mga kaibigan, patuloy lang po tayong kumapit sa ating Panginoon Diyos. Alam mo, ganun po ang ginawa ni Joshua. Pinatigil ang araw. Alam mo, sa buhay po natin, napakagrabe talagang. Kaya nga may kanta po na, alam kong may ginagawa ang Diyos sa buhay. Kung ako'y may kondisyon, kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod. May kondisyon. Hindi ka po pwedeng ibigay kung hindi ka naman magtatapat sa Kanya, ibibigay yun. Hindi. Kailangan may kondisyon. Magtapat ka, nakita ng Diyos ang puso mo, nakita ang motibo mo ng puso mo, ibibigay. Walang po pwedeng humadlang kapag gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, kung ang Diyos ay panig po sa atin, sinong laban po sa atin? Kakampi natin ng Diyos. Sino ba makakalabin? Para kayong bumangga sa pader. Kaya yung mga salita niyang ito ay panghawakan po natin bilang mga salita ng Diyos na nagpapatibay po sa atin. Bagamat ang sitwasyon po, sabihin natin pahirap na ng pahirap ang sitwasyon. Ngayon lang yan, pero hindi pa tapos ang Diyos sa gagawin po natin. Marami pa po tayong lalakbayin sa pamamagitan nito
dito po gagawa ng mga himala ang ating Panginoon Diyos kung tayo po ay patuloy na lumalakad sa kanyang pinalalakad. Sa pamamagitan nito, makikita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Sa ngayon, kung tayo po ay sabihin nating susuko sa mga bagay na ito, sa mga bawat problemang ating kinakarap, tayo po ay susuko, i-stop, talo po tayo. Pero kung tayo po ay panghawakan natin ang salita niya, katulad ng ginawa niya kay Joshua, ultimo araw, pina-stop. Ganon din po tayo. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino pa po yung isa? Alam mo, marami po ito. Kaso, pumili lang ako ng mga sabihin nating mga kakaiba. Para nang sa ganon, masabi po natin na talagang ang Diyos, kapag yung pananampalataya po natin talagang tama yung puso po natin, ay gagawa po siya na mahimalang bagay sa buhay ng bawat isa. Ito pa po ang isa, kilalang-kilala po natin to. Sa Santiago 5:17, si Elias ay isang taong tulad din natin na mataimtim siyang nanalangin at huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob na 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumaksak nga ang ulan at namunga ang mga halamanan. Grabe. Na-experience niyo po ba ito? Sino pong nakaka-experience ng mga bagay na ito? Taas po ang kamay. Wala. Ako lang. Minsan lalakad ako. Pupunta ako sa ganun. Wag niyo munang paulanin, Diyos. Hindi talaga ulan. Pag napunta ka na sa pinupuntahan mo, napuntahan mo na yung dapat mong puntahan, tsaka uulan. Mga maliliit na bagay na gumagawa ang ating Panginoon, dun po sana, nabibigyan po natin ng papurit parangal ang ating Panginoon Diyos. Mga simpleng bagay lang, napupunta ka sa isang lugar, na sabihin natin umuulan, pagkatapos mong maglakbay, umulan, yun yung dapat natin ipagpasalamat. O sabihin natin maraming parking, maraming sasakyan, di ba? Tapos magpaparking ka, tapos pag parking mo, napakarami, hindi mo alam, tapos biglang aalis yung nasa unahan, o di meron. Yung mga ganong bagay, dun kumikilos ang ating Panginoon Diyos. Na-appreciate nyo po ba yung mga ganon? Nare-recognize ninyo ang ating Panginoon Diyos? Yung hanggang ngayon ay buhay ka pa, humihinga ka pa't nakaupo ka pa sa upuan, at ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos sa habag at awa niya, yun yung na-appreciate po natin. Yung dapat po nating ipagpasalamat. Alam mo, marami pong dapat ipagpasalamat ang ating Panginoon Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Napakaraming tao pong talagang sabihin natin, napakaraming tao po, pero yung ikaw ay nahandyan na nagbigay ng oras ng panahon upang ikaw ay makinig ng salita ng Diyos. Ito po yung isang pagkakataon po natin, bigyan po natin ng papurit parangal ang ating Panginoon Diyos. Yung ikaw ay sabihin natin, okay ka dyan, wala ka sa ospital, ipagpasalamat po natin sa mga bagay na ito. Yung ikaw ay nakaatin ngayon, yung iba hindi nakakatin dahil sabihin natin maraming problema, napigilan po sila. Iyan yung dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nanalangin si Elias ng may pananalig at tiwala sa Diyos. Ganyan po tayo. Huwag po tayong bibitaw sa ating mga panalangin. Kung ito may sabihin natin parang mahirap mangyari. Ang mahalaga doon, sundin po natin ang kanyang mga salita. Parang hindi hata mangyayari, etc., etc. Parang ano man ang dinidesire mo, ano man ang gusto mo mangyari sa iyong buhay, gawin nyo pa rin.
Parang mahirap ang sitwasyon, parang hindi na mangyayari. Huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Manalangin ka at naniniwala ka sa pananampalataya kung ito po ay talagang kalooban ng Diyos. Ibibigay. Sabi po ng mundo, kung hindi uukol ay hindi bubukol. Ultimo ulan. Ano pong nangyari? Di ba yung ulan? Nagkaroon ng bunga. Ito yung mga sample ko lang po. Nang sa ganon, mamulat po tayo kung grabe talaga. Kaya pala yung panalangin, talagang, ang panalangin kasi ito yung pakikipag-usap sa Diyos. Kung tayo po ay nakikipag-usap sa ating girlfriend, boyfriend, hindi na natin nararanasan ng oras, ganun, mas masarap kausap ang Diyos. Bakit ka mo? Dahil unang-una pa lang, doon pa lang, ipinagkakatiwala mo na ang iyong buhay sa Kanya. Panginoon, gusto ko ng ganun, etc., etc., etc. At ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masunod. At naniniwala ako, kapag ang Diyos ang nasunod, ito po ay parang maganda po sa atin. Huwag po natin sabihin na pangit. Alam natin na ito ay maganda. Kasi minsan ang nangyayari, ang nasusunod, ay yung ating sarili. Kaya mo ipinapanalangin yun dahil parang gustong ipagyabang, ganon. Nang sa ganon, mataas ka, hindi. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. Sabi po sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. May kondisyon. Kailangang manatili po tayo. Ano man daw ang hilingin natin kung tayo po'y nananatili sa Kanya, ibibigay niya. Nakuha po natin? Hindi po pwedeng ibibigay kung hindi ka naman nananatili. Kaya naniniwala ko na nananampalataya. Ito si Joshua. Itong si Elias. Sila po ay talagang nanatili sa ating Diyos. Alam mo, para itong tubig di ba? Nandiyon yung sabi nating gripo, kapag ka po tayo nakadikit sa Kanya, patuloy pa rin ang pagpapala. Ano man ang ating dinidesire, ano man ang gusto po nating mangyari sa buhay po natin, patuloy na mangyayari, patuloy na kikilos ang tubig upang ikaw ay mabigyan. Ganon din po tayo sa Panginoon. Minsan nagne-negative na pero sabihin po natin positive pa rin. Positive pa rin. Sabi po sa 1 John 3:22, tinanggap na natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang nakalulugod sa Kanya. May kondisyon. Nananalangin ka, hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Parang kesame lang yun, hanggang bubong lang yun. Kaya iyan ay tinutugon dahil unang-una, dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ang Kanyang mga utos ay sinusunod mo. Minamahal mo ang bawat kapatiran, ang iyong kapwa. Nananalangin ka, hindi mo naman mahal yung kapwa. Diringgin ba ng Diyos yun? Panalangin mo. Kaya nga po, madalas ko pong sabihin po sa inyo, sa puso tumitingin ng Diyos. Si Elias, nakita po natin, katulad din natin ito na malinis ang kanyang puso. Kaya dininig ang kanyang panalangin, ganun din po tayo. Kapag malinis po ang puso po natin, kapag tayo po ay sumusunod sa mga kondisyones ng ating Panginoon Diyos, sinusunod po natin siya. Ang kanyang mga utos, anuman ang ating mga panalangin, ay ibibigay niya. At hindi lang yan, ginagawa po natin yung nakalulugod sa Kanya.
Tama? Sumusunod tayo, yun na nga man nakakalugod sa kanya, ginagawa natin. Pag di ba naman tayo manalangin, hindi niya ibigay eh. At ang kalooban niya pa rin ang masusunod, talagang ibibigay yan. Pero kung ikaw, sabihin natin, hindi mo sinusunod ang Diyos, hindi ka nagpapatawad, gumagawa ka, sabihin natin, nang hindi ka luglugod, mananalangin ka, baka sa dyablo yan. Dahil ang dyablo, kaya niya ring magpayaman. Nakukuha po natin? Lahat pong nakakakuha, magsabi po ng amen. Kasi baka hindi po natin nauunawaan, naintindihan yung salita ng Diyos eh. Last. Tapos na rin. Last. Manalangin sa banal na Espiritu. 3 puntos lang. Sabi po sa Judas 1:20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Dahil hindi nga tayo marunong manalangin, ano ipapanalangin natin? Ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa inyo kung ano yung dapat nating ipanalangin. At kung ano yung ipinapanalangin natin, yung kalooban ng Diyos. Siya yung nakakabatid. Kaya yung ipinapanalangin po natin, siya po ay nakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng kasagutan ang bawat panalangin ng bawat isa sa atin. Gayon naman, tinutulungan din tayo ng Espiritu na sa ating kahinaan sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ano ba yung ipapanalangin natin? Kasi sarili natin ipapanalangin natin, yung gusto po natin, para sa sarili natin, yung kagustuhan natin. Pero ang banal na Espiritu, siya yung magbibigay ng direksyon kung ano yung dapat mong ipananalangin. Naintindihan po? Yan ang kondisyon. Hilingin natin sa Espiritu na puspusin tayo ng kaalaman at ang kalooban ng Diyos, anumang ipinagdarasal po natin o bago tayo magsalita, makikita po natin. Baka daldal tayo ng daldal. Hindi po tayo marunong makinig sa sinasabi ng Diyos. Habang tayo po ay nananalangin, nililinis ng Diyos ang ating puso. Hindi tayo kumikilos kung walang conviction ng Holy Spirit sa atin. Kaya bawat gagawin po natin, ito po ay may basbas. Manalangin tayo kung anong ipapayag po sa atin ng Espiritu Santo. Hilingin natin sa Diyos na tayo po ay pagpalain ng Diyos. Sa Gawa 31, pagkatapos nilang nanalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Matapang po ba tayo? Lahat po ng matapang magsabi pong amen. Sabi niyo yan, ha? Marami pa po tayong mahal sa buhay. Kapatid, magulang, classmate, kasama sa trabaho, kapitbahay, best friend. Ito yung dapat nating sabihin nating binigbigyan tayo ng tapang. Sabihin po natin ang kabutihan ng Diyos.
Madalas ko po itong sabihin, kung tayo po ay nasasiyahan sa ginagawa po natin dahil tayo ay nandito, marami po tayong sabihin nating mga dapat trabahuhin. Yang mga yan. Ang banal na Espiritu ang siyang mangungusap, ipanalangin mo kapatid, ang mga mahal mo sa buhay, kapatid mo, na sila po ay wala pa po sa ating Panginoon Jesus. Yan. Yung ating mga kaibigan, mga best friend, wala pong ibang mag-share doon kung hindi tayong mga nakarinig ng salita ng Diyos. Dahil tayo po ay nakarinig, nalaman po natin ang katotohanan, naninindigan tayo sa katotohanan, dahil tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Walang ibang maghahatak sa Kanya kung hindi tayo. Tayo mga nasa liwanag, na silang nasa kadiliman, sila yung dadalhin po natin sa liwanag, papalapit sa ating Panginoong Hesus. At iyon po ang napakahalagang gampanin ng bawat isa po sa atin. Ipananalangin po natin ang bawat isa sa yung mga asawa po natin. Isang beses, malalampasan niya. Kung ano man tinitira niya, shabu man, marijuana man, kung ano man, o sabihin natin. O lulong sa droga. Kayang-kaya ng Diyos yan. Manalangin ka lang. Minsan, meron po tayong dinidya sa asawa po natin, nalulong sa, sabihin natin sa mga masasamang bisyo. Malaki ang Diyos. Kayang-kaya, isang beses ang araw, magugulat ka. Nakatabi mo na, nagtataas kamay, nagpupuri. Ganyan din kayo. Puro kayo kalokohan, pero ngayon, hindi natin naiisip ngayon, nandiyan na kayo, nakaupot, nakikinig ng salita ng Diyos, ginagamit ng ating Panginoon Diyos, iyan pa yung dapat po nating papurit, parangal at pagsamba, di ba? Kaya nga po sinasabi, lakas ng loob. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang nangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, hindi na natin kailangan na magaling tayo sa Biblia. Ikwento mo lang kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, sapat na po yun. Sapat na po yun upang sila po ay maniwala. Tama po ba? Naunawaan po natin? Alam mo, napakarami po, sabi natin, napakarami po natin talagang dapat trabahuhin. Yan yung mga mahal po natin sa buhay. Ipanalangin po natin dyan. Parang hindi nata magbabago misis ko o mister ninyo. Parang mahirap ilapit. Sundin mo lang kung ano ang inuutos po sa'yo. Magugulat ka. Umaangal ka, wala ka namang ginagawang aksyon. May hindi mo nasasabi sa iyong umatin ka doon, magsimba ka, wala ka naman nata. Kumilos ka at magugulat ka isang beses. Kasama na po kung sino man ang gusto niyong isama. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko po? Kung si Joshua, kung si Elias, yung ulan, yung araw pinahinto, tayo pa kaya? Magugulat tayo, bagamat yung mga mister natin, sabihin natin, hindi naman, niyaya nyo ba yung mister ninyo? Hindi. Kaya kailangan talagang yayain yung unang-una yung mister. Kasi kapag hindi nyo niyaya ang mister, pipigilan si misis. Takot si misis kay mister. Ayan po ba? Pero kung iyan po sabihin natin, susunod ang mga inyong katatayan, madali na po iyan. Wala pong hassle, wala pong pipigil po dyan. Iyan po yung trabaho po natin bilang mga Kristiyano at mananampalataya. Ipag-prayin po natin, Pastor, parang di nata magbabago. Magbabago yan. Huwag ka lang magsawa. Ipag-pray mo na, ipag-pray. Isang beses magugulat ka. Ang kamay ng Diyos ang siyang gagawa ng mahimalang bagay sa buhay mo. Patutunayan ng Diyos yan kung gaano po siya
kabuti sa iyo at kung gaano ka kamahal. Kung kailangan iiyak mo. Kahit nga ang ating Panginoon, pagdating ng alas 3, umaalis siya, iniiwanan niya yung kanyang mga alagad. Bumabalik sa alas 6. Ganun din po tayo. Kung kailangan tayo magsakripisyo, katulad ng sa susunod na topic po natin, fasting. Kung kailangan mo i-fasting, magbago lang yung asawa mo, i-fasting mo. Fasting. Prayer, fasting. Ang hirap naman yun. Ang hirap ata ng ating topic Fasting, December, kainan. O kaunti-unti lang kain. Mahirap. December, bawal kumain ng marami. Fasting. Kawawa si Ramil. Okay? Naunawaan po natin. Matatapos na po ako. Alam mo, ang pinakasusi po ay ang panalangin. Kapatid, panalangin. Anumang sama ng tao, hindi man siya nagbabago, ikaw hindi mo siya kayang baguhin. Pero naniniwala ko pananampalataya ang Diyos, kaya niyang palambutin ang puso ng kahit sino man. Kung ikaw ay dating patapon, ngayon ikay ginagamit ng ating Panginoon Diyos. Walang imposible sa salita ng Diyos. Lahat ay mangyayari sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang gagampanan mo lang, ang gagawin mo lang ay sundin mo ang kanyang inuutos. Isang beses, kung sino mang magulang mo, kung sino mang gusto mong dalhin sa harapan ng ating Panginoon, huwag kang magugulat. Kung ito ay gagawin mo isang beses, ipatotoo mo yan na talagang napakabuti ng ating Panginoon. Wala pong pinagkaiba sa inyo po yan. Dati pong sabihin natin ang buhay ninyo ay hindi kayo nagpapagamit sa Panginoon. Dating wala pong sabihin natin kwenta ang inyong buhay. Walang kulay, pero ngayon, nagulat ka isang beses, naramdaman mo, itinataas mo na lang yung iyong kamay. Ganun po ang paghipo sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, madalas ko po rin itong sabihin, hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Tapat ang Diyos. Parang mahirap, ipanalangin mo, ito yung susi upang mabuksan ang puso niya, ang isip niya na sarado sa pamamagitan nito. Ikaw ang gagamitin ng instrumento ng ating Panginoon Diyos upang sila ay makakilala sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong sama-samang magpupuri at itataas po natin ang ating kamay sa kanyang kadakilaan.